Okay, so ano yung masasabi mo dun sa sinasabi niyang Davao Group? That is correct, Your Honor, from the start of 2016. In fact, even yung positioning sa Bureau, nanggagaling sa Davao Group. Okay. So, kaya si Mark ay nag-i-enroll sa Davao Group para mabilis ang facilitation ng kargamento nila. So, yung 40,000 na sinasabi niya, yun yung may resibo lang na pumapasok sa customs. Maybe 10,000 or 15,000 sa shipping line. Then the rest of that, ay doon na yun sa grupo ng Davao Group. Okay. So regardless na po yun kung anong klaseng kargamento ang papasok, which is kaya nag-proliferate ang illegal drugs, illegal pati na agricultural products, ang dami po nun. Kasi hindi ho kontrolado ng custom officials ang Bureau of Customs. It's the Davao Group that was controlling during that time. Okay. Congressman Yes, Achong, yes, please, I saw Major Cascolan nodding his head. Does that mean that you are confirming what Jimmy Guban is saying? Yes, Your Honor. So alam niyo yung ganong sistema o kalakaran sa loob ng customs? The system, Your Honor. Interpretation. Yes, Congressman Abante. If I can just advise Mark Taguba, no? You want to be a legitimate businessman, correct? Po, Your Honor. Huwag ka na mag-ano ng mga illegal pang kontrabando. Para hindi mo na kontakin pa yung Davao Group, di ba? Yes po, Your Honor. Inisip mo yung sarili mo. Yun ang unang-unang dapat mong gawin. Yes po, Your Honor. At then, I would like to ask Mr. Chair if we can ask Mr. Taguba to submit to us his personal ledger. Doon nakalista yung mga pinagbigyan mo ng pera at kung sino-sino. Yes po, Your Honor. Meron ka bang notebook o listahan? Hanapin ko pa po yun. Matagal na po kasi. Kung taon na nakakalipas. Sige. Para pagka ito yung nakita mo, submit mo dito sa committee. Yes po, Your Honor. Okay, so kay Mark Taguba. Mark, yung pinacilitate mo yung container na yan na naglalaman ng magnetic lifter, tama? Magnetic lifter. Ano ba yung nasa laman ng container na pinacilitate mo? Cylinder po. Yung cylinders, no, na naglalaman ng shabu. Wala. Anong declaration? Anong nasa bill of lading? Ayun nga po, ang nakalagay lang po doon, hindi ako nagkakamali. Footwear, cutting board. Wala pong nakalagay So, na... ikaw bilang tracker and customs facilitator, hindi mo na sinisiguro. Pagka nakalagay doon sa dokumento, ito ay footwear, general merchandise, okay na sa iyo yun. Opo. So, hindi mo alam na kung ang totoo palang laman nun, maaring baril, maaring drugs. Pwede ko pong idagdag sana. Kaya rin naman isa sa mga nanigurado din ako na walang laman na kung ano pa man yun. Kasi po may ACTA po yun ASEAN-China Free Trade Agreement. So yun po ay may... ACTA. Is that a certification? Opo, galing Okay. China. So yan po, pinatunayan po sa korte ng examiner na totoo po yun. So, yung ibig sabihin, kung titingnan natin mabuti, dahil may AFTA certification yan, sa mata ng China, ang kanilang pinarating dito ay illegal. Yes po. Kasi po, So may kasapakat sila doon. Meron silang kasabwat doon. yun, wala po akong personal knowledge doon. Pero, Kasi hindi naman maaaring ilagay nila sa bill of lading na may shabu dyan. tama po kayo. At hindi naman nila isi-certify. Pero tama po kayo doon. Pero sa side po namin, dahil tinatakan po yun ng Quarantine Bureau, pag Quarantine Bureau po, physical inspection po yan. So sa aming side, walang problema. Okay lang yung, yun lang naman yung ano namin So yung basihan namin. nung nakita mo may certification ng AFTA, Yun ang nagtiwala ka na walang droga yan. Yun po kasi yung pinaka-protection din namin na Okay. para hindi masangkot sa mga ganyan. So ibig sabihin, may kasabwat sila ron. Maaari po. Diba? Kasi hindi naman magse-certify yung China na ito ay AFTA kung talagang ininspeksyon nila ang laman ng kinarga sa loob ng container. Tunay kaya yung AFTA? So malaking question din yan. Pag-usapan din natin yan sa susunod. But I just wanted to validate yung naririnig namin na info na paano naman kayo na mga kagaya mo, customs facilitator, nagne-negosyo sa loob ng customs,
anong protection nyo? Kaya nga, gaya ng sinabi mo, yung AFTA certification, yun ang nagpapatunay na walang kontrabando. Supposed to be. Yes po, Your Honor. Bukod pa doon, yung mga dokumento na bill of lading, mga SAT, lahat po yan meron pong nakalagay na certified true and correct. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang maaring naloko nitong mga importer na ito. Yes po, Your Honor. On top of your head, sino sa tingin mo ang mga maaring nagpasok ng mga kontrabando? Yung sa tingin mo lang, na mga nandyan sa ganyang klaseng negosyo. Kung sino man talaga yung nasa tuktok niya na nagmamaniobra sa Bureau of Customs kung sino pa yan. At ang nagsasabi naman yan sila. Nakita niya naman yung mga text messages. So wala rin naman akong dahilan para siraan tong mga taong ito, sila Paulo Duterte, Manscarpio. Hindi, naniniwala naman ako sa iyo. Kasi ako naniniwala ako sa iyo na ang gusto mo lang, punto de vista mo is mapaganda yung negosyo mo. And I believe you in that. Ganito lang, gusto ko lang tanungin, yung may na-mention ka na Chinese name na from the place of origin nung itong shipment na to. Ano yung consignee kasi hindi siya accredited dito? Yun po yung Hongfei. Yun po yung Hongfei export import, ako ba? How is this connected with Michael Yang? Because I've mentioned somewhere the name Michael Yang. I'm sorry, I've heard about Michael Yang. Was it you, Jimmy Guban, or ikaw ba, Mark? Siya po yata. Okay, sige. Gusto ko lang maintindihan. So itong mga itong kumpanya na ito sa China, wala silang accredit. So they need a partner here, local consignee, tama ba? Yeah po. Doon po Okay. pumapasok. How many times is this company in China been sending shipments to the Philippines and needed more local consignees? Would you know? Base po doon sa nakita kong investigasyon doon sa Senate, kasi may logbook sila Marami din silang iba pang mga broker consignee na ginagamit. Okay. So, wala na po akong personal knowledge kung ilan. I think, Mr. Chair, this is very important, no? Kasi if what Mark Taguba is telling us is true, itong, pakiulat nga, yung company na yon, yung Chinese company. Hongfei. Now, if this is true, kasi sa kanila galing yung shipment, di ba? Tapos kumuha lang si Mark ng local consignee kasi hindi nga sila accredited sa customs. So they cannot actually do business here in the country. They cannot export. So somebody has to claim ownership over these shipments. If that is true, then I believe we need to go back to how many times has this company been sending shipments? And what are the consignees? Kasi baka naman up to now, hindi natin alam, baka pumapasok pa itong mga ito, di ba? Itong company na ito. So, may I request, Mr. Chair, I believe we have our partner here at the Bureau of Customs. Maybe we can request for that data, no? Para po malaman namin kung paano. Yung shipment na, kasi I'm sure you also have a data with, kung ano yung local consignee, yung shipment, place of origin, yung shipment nitong kumpanya na to, at saka yung mga consignees na nag-claim ng ownership, no, doon sa mga shipment na to. Maybe we can, that can help us probably, Mr. Chair. So, Attorney Buko, can you provide the yes, committee data on Hongfei, no? Hongfei ba yan? Hongfei, yung Okay. Mr. Richard Chen. Yes po, Your Honor. So, yung owner ng Hongfei is Mr. Richard Chen, or ang Chinese name niya is Chen Julong. Tama, no? Yes po, Your Honor. So, I'm sure he has a lot of importations in the past. O baka hanggang ngayon, meron pa yan. So, pakibigyan ng datos ang committee ito. So natin tulungan, yes, please. Yes, Mr. Chair. We will provide the... Sige, maraming salamat. Because we want to help out also customs on how to surveillance and protect our borders from the entry of these contrabands, no? We want to help them out because what I see, Mr. Chair, based on the testimony of Mark Taguba, we're dealing with transnational crimes, Yes. Drugs. Transnational to. Hindi lang ho ito, nagkukuha lang sila ng mga partners nila dito sa Pilipinas para lang maipasok yung kanilang shipment. We're talking about how many tons of shabu, diba? It's so shocking to me, Mr. Chair, and it's mind-boggling because the time that 6.7 tons of shabu was smuggled in the country
during the time when the Philippines was declared a war against drugs. So parang napaka-ironic kung kailan pinapatay yung mga tao sa daan, tsaka pumasok yung ang laking tonelada ng shabu. So we are looking at transnational crimes here, Mr. Chair. So we want to help out also Customs, our partner agency, in Okay. Customs. For my last, I think last two questions lang po, Mr. Chair. Sige, last two questions, Mark? Congressman Madjo. 1 year kang nagnegosyo. I mean, sabi mo 2017, 2018, di ba? Yes po. Your Okay. So ibig sabihin, sa palagay mo ba itong Davao Group na to, nandyan na ba sila? Matagal na? Before your entry? Honor. Wala po akong Okay, wala kang personal idea. So knowledge. maybe I'll ask Jimmy Guban. Jimmy, narinig mo naman yung testimony ni no? Yes, Your Yung mga sagot ni Mark Taguba. By the way, Yes, Your Honor. magkakilala ba kayo ni Mark before itong mga kasong to at yung nangyari? Yes, Your Honor. Magkakilala na kayo? Yes, Your Honor. Pero have you ever done, business or transaction No, together? nakikita ko siya, Your Honor, sa office ng CIS. Oh, pero Then- hindi mo siya kilala like personal na pare, may papasok or ano, wala. Wala kaming usapan po na ganyan kasi yung tatay Okay. niya used to be a former customs, Your Honor. Okay, so ano yung masasabi mo doon sa sinasabi niyang Davao Group? That is correct, Your Honor, from the start of 2016. In fact, even yung positioning sa Bureau, nanggagaling sa Davao Group. Okay. So, kaya si Mark ay nag-enroll sa Davao Group para mabilis ang facilitation ng kargamento nila. So, yung 40,000 na sinasabi niya, yun yung may resibo lang na pumapasok sa customs. Maybe 10,000 or 15,000 sa shipping line. Then the rest of that, ay doon na yung sa grupo ng Davao Group. Okay. So regardless na po yun kung anong klaseng kargamento ang papasok, which is kaya nag-proliferate ang illegal drugs, illegal, pati na ho agricultural products, ang dami po noon. Kasi hindi ho kontrolado ng custom officials ang Bureau of Customs. It's the Davao Group that was controlling during that time. Okay. Congressman Yes, Adjong, please, I saw Major Cascolan nodding his head. Does that mean that you are confirming what Jimmy Guban is saying? Yes, Your Honor. So alam niyo yung ganong sistema o kalakaran sa loob ng customs. The system, Your Honor. Okay, would you be able to name people who are behind these kinds of system? Unfortunately, Your Honor, we've been assigned to the Port of Justice of other than that, Your Honor, happenings during those, I do not have much knowledge, but information. So grapevine information lang. Uh, Pero dun sa post mo sa Iloilo, Yes, Your Honor. is this happening? No, Your Honor, because Port of Iloilo only just recently had containerized shipment. So before that time, only bulk shipments were brought to Iloilo. Bulk shipments meaning wala sa kundi containerized. Yes, Your Honor. So hindi pwedeng itago. Ibig sabihin, makikita Wala. mo kung Wala, yan ay Your semento, bigas. Yes, Your Honor. So iba talaga yung nasa loob ng container. Yes, Your Honor. So ngayon, containerized ang shipments dumadating dyan. Yes, Your Honor. Are you now with the Manila port or still in Iloilo? I'm now the executive officer of the Customs. Oh, okay, sige. Please For my continue. last, Mr. Chair, yes, okay, so Mr. Chair, Congressman Abante. alam ko na marami rin ka rin alam. So, are you willing to talk to us in an executive session to tell us everything that you know? I will try my best to answer all your questions, Your Honor. Please proceed. Yeah, Mr. For your last question. For my last question, I believe Mr. Guban, maski hindi ito ata kinwento or sinabi ni Mark as a form of responses sa aming mga membro ng committee, alam mo na may kalakaran na ginoto, tama po ba? Yung Davao Group, alam mo? Yes, Your Honor. Okay, even without his testimony or without his answers, you already know that there is a group called Davao Group operating within customs. Yes, Your Honor. Okay, sige. So, Mr. Chair, for my last, maybe Mark Taguba, do you still stand your position that you have no idea whatsoever na itong shipment na inarrange niyo ni Mr. Kenneth Ong na galing kay Hong something yung tapos kumuha ka lang ng local consignee ay may lamang droga. Do you still stand with that? Wala po kaming alam. Wala sa- kang kaalam-alam. Okay. Wala po talaga.
Mr. Chair, for my final manifestation, Mr. Chair, I would like to manifest, I guess, no, that the testimony of Mr. Taguba is in fact corroborated by Mr. Guban. No, kasi alam niya maski hindi niya na ano. In fact, before we invited Mark Taguba, Jimmy Guban already relayed to us portion of that kind of arrangement and what you call this, yung ganong klaseng pagpapalakad. And then he also mentioned about certain names which appears to be names mentioned by Mr. Taguba. And yet they don't know each other. They know maybe sometimes nakikita sila, but they are not type of persons na friends or nagkaroon ng negosyo. So, Mr. Speaker, the fact that they not that close and they haven't done any business together, no, as a tracker who's doing business in customs, as a former head of the intelligence division in the customs, makes, Mr. Chair, to my knowledge, no, at my understanding, it makes their testimony more believable. Because there's no reason for one of them to lie for the benefit of the other. Hindi naman magbe-benefit, Mr. Chair, si Mr. Guban kung mag-corroborate. So I think, Mr. Chair, it's parang ano, yung sinasabi po nila sa English na cut from the same cloth kung titingnan natin yung storya nila. So it makes it believable, Mr. Chair, because there's no point for either Jimmy Guban or Mark Taguba to lie to benefit either of the two, Mr. Chair. So, Mr. Chair, para sa akin po, we need to, apart from looking at the real scenario, who are the culpable persons involved in this kind of transaction, particularly the case of Mr. Guban and Mr. Taguba. I think I'm confident, Mr. Chair, no, I'm just saying this, that under the current leadership of our commissioner right now, and with all of this information coming out, this committee, Mr. Chair, this committee can help out, and I believe the current leadership of the customs is really committed to really reform the Bureau of Customs and really strengthen our borders from protecting our streets from the entry of contrabands. And we do have confidence in the Bureau of Customs. And we do not want to help you out. Okay, so yun po, that's for my last manifestation. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Mark. Maraming salamat, Jimmy. Okay, thank you, Congressman Adyong. The next interpellate is Congressman Paulo Ortega. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. I'll make it a little short. Most of the questions have already been asked to Sir Taguba. Itong tanong po na to, pwede pong sagutin ni Sir Mark at ni Sir Jimmy kahit magkasunod po. Masasabi niyo po ba na nung time na yon yung Davao Group ang pinakamainit na grupo? Kumbaga sila yung pinakamagandang grupo na maging part ng negosyo o maging katrabaho nung time na yon? Yes po, Your Honor. Yes. Ikaw, Sir Jimmy, ano masasabi mo dun sa time? Yes po, Your Honor. Kumbaga, it is the hottest item in the menu. Parang ganun, no? Yes, Your Honor. From the start, after the outtaking from Malacanang, ganun po ang Hanggang customs matapos. na kainit. Opo. Maraming salamat. Balikan ko lang, no, Mark, kasi na-mention nyo mo na kanina from the questions posted by our honorable colleagues, our members. Itong Davao Group na to na kasama po si Tita Nani, Jojo Bacod, Congressman Bolong Duterte, and different actors, masasabi mo ito yung composition ng Davao Group, Mark? Yes po, Your Honor. Sino masasabi mo na head o leader ng Davao Group na to? Well, tingin ko po si Paulo Duterte po. Yan po ba ay common knowledge po sa inyong pinagtatrabahuan dati? Po yun. Normal na napag-uusapan, parang it's passed around, hindi po walang alanganin, wala pong sasabi na hindi kayo sigurado? Yes po, Your Honor. With that, Mr. Chair, I will end my short interpellation, but I'll add a brief manifestation kasi na-shock po ako dun sa sinabi ni Mr. Jimmy Guban, and I'd like to ask him kung pwede niya pong ulitin. Since, sabi niya po kasi, since time immemorial, nangyayari na po lahat ng mga to, not only with our problems with drugs, pero po nasabi niya po yung tungkol sa ating
sa bigas or sa agricultural products. Tama po ba, Sir Jimmy? Yes po, Your Honor. O Mr. Chair, siguro yung knowledge po na nalalaman ni Sir Jimmy tungkol po dito not only with drugs but not only with what we're tackling now, pati po dun sa bigas, will be a vital source of information po, lalo po sa ating Quintacom, Mr. Chair. So I would like to manifest na we should consider na adding as a resource person sa Quintacom si Mr. Jimmy Guban. Again, thank you, Mr. Chair, for the time. Thank you, Congressman Ortega, for that short Mr. Chair. interpretation. Yes, Congressman Abante. If I can just advise Mark Taguba, no? You want to be a legitimate businessman, correct? Po, Your Honor. Huwag ka na mag-ano ng mga illegal pang kontrabando para hindi mo na kontakin pa yung Davao Group, di ba? Yes po, Your Honor. Inisip mo yung sarili mo. Yun ang unang-unang dapat mong gawin. Yes po, Your Honor. Then, I would like to ask Mr. Chair if we can ask Mr. Taguba to submit to us his personal ledger. Doon nakalista yung mga pinagbigyan mo ng pera at kung sino-sino. Yes po, Your Honor. Meron ka bang notebook o listahan? Hanapin ko pa po yun. Matagal na po kasi. Kung taon na nakakalipas. Sige. Para pagka ito yung nakita mo, submit mo dito sa committee. Yes po, Your Honor. Okay, so before the next interpellator, Mr. Chair. if I may, I'll just ask a few questions kay Jimmy Guban. Jimmy, yung bang Henry Tan na nabanggit mo kanina, siya sa kagaya ni Mark Taguba na player sa customs. When I say player sa customs, siya ang nagpa-facilitate ng mga importation. Financier, Your Honor. Financier. Binibigay, katulad po yun kay Mark. Si Mark, merong Chinese na kausap, binibigay sa kanya. Si Mr. Henry Tan, isa rin ganun. So, alimbawa, kagaya nung nabanggit kanina ni Mark, yung bang si Hong Fei ay kakilala mo? Hindi po, Your Honor. So, paano siya naging kliyente mo? Si Kenneth Dong po kasi ang kliyente ko eh. So, Sige. So, bali, ang middleman ay si Kenneth Dong. And then, etong si Henry Tan ay ganun din ang kanyang partisipasyon. Opo, Your Honor. Parang sila yung naghahanap na mag-i-import dahil meron silang kakilala sa loob ng customs para maipalabas yung mga importation na ito. Yes, Your Honor. Marami silang consignees, the same with Mark. Okay. Merong 3, 5. Din yung mga shipper from the port of origin, sila ang nagmamanage nun. So, in fact, kung i-share ko kay Mark, yung shipper dapat nun ay makuha nila para pag galing doon sa port of loading, port of origin, malalaman kung sino yung mga incorporator din nun. Okay. Then malalaman po natin kung sino ang nag-load. Pero posible rin, no? Posible rin na yung mga incorporator fictitious. Hindi totoo. Yes, Your Honor. Ganun po ang ginagawa. Most common po ang Chinese businessman. Kaya ayaw nila dito magkaroon ng sariling consignee. Kasi karamihan doon may violation eh. Dahil karamihan po noon, in-French product po pagkagaling China. In fact, Okay. karamihan po ng importation ay bawal. I think, if I'm not mistaken, nang umatin ako ng seminar, around the world, that is 80%. Pagkagaling sa China, ay dapat niya nasa red lahat. To include agricultural products. So, dapat, is that a customs policy? Yan ba ay policy, Attorney Buko? Na lahat ng importation na galing ng China ay dapat nasa red lane? Not necessarily, Your Honor. So, ano yung mga maaring hindi mapasok sa red lane na galing China na importation? Not certain, Your Honor. So, how would you now classify any importation coming from China na maipasok sa red lane? So, si Attorney Buko muna, anong, di ba kasi merong classification, di ba? So, normally, kapag ang importation, ang goods ay galing ng China, ay red lane kaagad yan. Tama? Ngayon, unless accredited at merong magandang track record yung nag-i-import, yun lang siguro ang pwede maging green lane. Tama?
Green or yellow, Your Honor. Green or yellow, no? Pag yellow, may inspection. Pag green, walang inspection. Tama? So, tama ba yun, Jimmy? Your Honor, medyo okay po, tama po yun. Yung intelligence group po ng Bureau of Customs, under po niya yung Risk Management Office. Where yung selectivity ay under din po noon, yun yung 5. May super green lane pa nga po eh. Then green, then yellow, then red. 5 po Super yun. green lane? Yes, Your Honor. Is that part of the classification under the policy of the Bureau of Customs? Yes, Your Honor. There is such a super green lane for... Super green, yellow, and then red. Okay, sige. Thank you. Tapos, Yes, Your Honor, ang nag-classify po niyan under the Risk Management Office. So may HIPI po yun, under ngayon ng, if I'm not mistaken, under po yan ng Deputy Commissioner for Intelligence. So, This is where intelligence, kung gaano po kaimportante. Kaya nga ako, yung source ko po ng intelligence is not from the Philippines. It is always my source from abroad. so ibig Dahil mong, sorry po. so, ibig mong sabihin na yung intelligence data, ayan ang basihan para kung ilalagay sa red, yellow, green, o super green. Yes po, Your Honor. Yes po. Sige. Malinaw na kasi hindi familiar sa amin sa akin, no, personally, yung color coding na yan. That is why, Your Honor, there is profiling. There was profiling ever since nailagay na yan dyan. So, all shipments na dumarating sa Yes, Your atin, may Honor. profiling kayo? Yes, Your Honor. Supposed to be gagawin kung hindi po nabubulag yung manager na So, nandoon. kahit na ito ay isang importation ng isang legitimate company rito, may profiling Yes, pa rin Your kayo. Honor, complete po. Kaya nga po nadidetermine according to the World Customs Organization. Kaya po, pag mga international companies, nandoon po yan sa Super Green Lane according to the World Customs Organization. Kasi yan po ay proven na talagang malinis, malinaw ang mga kargamento. Okay, So sige. nagkakaroon po ng green, ng yellow, ng red dahil po yun dahil sa profiling. Nalalaman po natin yung sa mga partner natin abroad na itong kargamento na to nag-iipit. So lalo na po pag China. Nag-schooling po ako ng ilan pero palagi ang target ang China eh. Kasi nga nandoon karamihan 80% halos ang produkto doon ay gaya-gaya. So yun po ang Yung inano fake, ngayon ng fake. ITO. Ang ibig Your sabihin, Honor. gaya-gaya, fake. Fake, Your Honor. Okay. So kaya po kalamitan dyan talaga, karamihan dyan ay nandoon sa red, yellow. Palaging may examination yan, may x-ray. Then pagdating po doon sa valuation, inaayos din po yun kasi marami po doon, ang karamihan talaga ay mali ang deklarasyon. Diba, bago naman paratingin dito, doon sa port of origin, may mga dokumentong ina-advance papunta rito, correct? Attorney Buko. Yes, Your Honor. And what do you call this document? Your Honor, those are the shipping documents such as the inward foreign manifest, the bill of lading, the Okay. invoice. And in that bill of lading and forward manifest, nandyan naka-identify kung ano yung mga yan. Yes, Your Honor. The importer, the description of the goods, the quantity, the weight, etc. Even the value of the goods. Yes, Your Honor. Okay. Now kay Mark Taguba. Mark, yung pinacilitate mo yung container na yan na naglalaman ng magnetic lifter, tama? Magnetic lifter. Ano ba yung nasa laman ng container na pinacilitate mo? Cylinder po. Yung cylinders, no, na naglalaman ng shabu. Wala. Anong declaration? Anong nasa bill of lading? Ayun nga po, ang nakalagay lang po doon, hindi ako nagkakamali. Footwear, cutting board. Wala pong nakalagay So, na... metal ikaw cylinder. bilang tracker and customs facilitator, hindi mo na sinisiguro. Pagka nakalagay dun sa dokumento, ito ay footwear, general merchandise, okay na sa iyo yun. Opo. So, hindi mo alam na kung ang totoo palang laman nun, maaring baril, maaring drugs. Pwede ko pong idagdag sana. Hmm. Kaya rin naman isa sa mga nanigurado din ako na walang laman na kung ano pa man yun. Kasi po ay may ACTA po yun eh. ASEAN China Free Trade Agreement. So yun po ay may... ACTA. Is that a certification? Opo, galing Okay. China. So yan po, pinatunayan po sa korte ng examiner na totoo po yun. So, yung ibig sabihin, kung titingnan natin mabuti, dahil may AFTA certification yan, sa mata ng China, ang kanilang pinarating dito ay illegal. Yes po. Kasi po, So may kasapakat sila doon. Meron silang kasabwat doon. yun, wala po akong personal knowledge doon. Pero, Kasi hindi naman maaaring ilagay nila sa bill of lading na may shabu dyan. tama po kayo. At hindi naman nila isi-certify. Pero tama po kayo doon.
Pero sa side po namin, dahil tinatakan po yon ng Quarantine Bureau, pag Quarantine Bureau po, physical inspection po yan. So sa aming side, walang problema. Okay lang yun lang naman yung ano namin So yung basihan namin. nung nakita mo may certification ng AFTA, Yun ang nagtiwala ka na walang droga yan. Yun po kasi yung pinaka-protection din namin na Okay. para hindi masangkot sa mga ganyan. So ibig sabihin, may kasabwat sila ron. Maaari po. Diba? Kasi hindi naman magse-certify yung China na ito ay AFTA kung talagang ininspeksyon nila ang laman ng kinaga sa loob ng container. Tunay kaya yung AFTA? So malaking question din yan. Pag-usapan din natin yan sa susunod. But I just wanted to validate yung naririnig namin na info na paano naman kayo na mga kagaya mo, customs facilitator, nagnenegosyo sa loob ng customs, anong protection nyo? Kaya nga, gaya ng sinabi mo, yung AFTA certification, yun ang nagpapatunay na walang kontrabando. Supposed to be. Yes po, Your Honor. Bukod pa doon yung mga dokumento na Bill of Lading, mga SAT, lahat po yan meron pong nakalagay na certified true and correct. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw ang maaring naloko nitong mga importer na ito. Yes po, Your Honor. On top of your head, sino sa tingin mo ang mga maaring nagpasok ng mga kontrabando? Yung sa tingin mo lang, na mga nandyan sa ganyang klaseng negosyo. Alam niyo Not po, necessarily drugs, ha? Maaring nagpapalusot ng ibang goods. Ganun. alam niyo po, Your Honor, wala po tayong kasiguruduhan na kasi po yung drugs kahit saan naman pwede ilagay. Kahit dito sa microphone na to pwede na lang ilagay. So, para sa akin, mas importante yung protection ng mga nagpapacilitate. Kasi nakabase lang sila doon sa dokumento Yan. So, lahat ba ng itong mga gamit na to sisirain para malaman kung may drugs? Unfair naman. Para sa akin, kung talagang seryoso para sa illegal na droga, Pero sa yung practice, hindi ka ba nagtaka na nung nagbigay ka ng 5 million, bumilis na yung, ganun ba talaga kalakaran? Kailangan meron kang enrollment para hindi na ma-red lane yung iyong mga pinapacilitate na mga kargamento? sabi po ni Jimmy, ano pa yan noon pa. Pero sa akin po kasi, yung sa aking experience, nung una pa lang ako, nagsisimula pa lang naman ako, konti pa lang yung container ko So, Konti ba yung 100 sa Hindi. isang linggo? Yung ano na po yun, no, naka-enroll na po ako, unti-unti po siyang tumaas. Pero titignan nyo po, mga 14, Teka, tanong ko lang, bago ko makalimutan. Nung naka-enroll ka na, kamo tumaas. yes po yun. Bakit tumaas? Bakit tumaas? May nagtiwala sa'yo ng importer. Yes po, kasi tracker ako yun lamang ko rin So, And kilala mo lahat niya mga importer na yan. opo, nagbibigay ako ng, pagka nagdi-discarga dun sa mga warehouse, bibigay ako ng ng calling card ko. Basta kalagay din yung all-in. So, Anong all-in? Ano ibig sabihin ng all-in? yun po yung 170,000. Ibig sabihin, pag may calling card ka na may nakalagay all-in, ibig sabihin enrolled ka. Yung sa mga kliyente ko, pag nakita nila yon, mura lang yung Hindi, parating mo. kasi nga, kamon, simula nung na-enroll ka, tumami yung Opo. iyong kliyente. Opo. Sino nagbigay sa'yo ng mga kliyente? Ako po nagano ng mga kliyente ko, Your Honor. Ako po naghanap. Ikaw naghanap. Opo, kasi Walang nandun- nagbigay sa'yo. Opo, ako kasi nandoon sa larangan. Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog. At napanood nyo naman po yung ating paunang video. Dito po sa video na ito, naku, talaga namang napagtanto natin na talagang etong si Mark Taguba at si Jimmy Guban ay mga inosente po pagdating dito sa kanilang mga shipment na pinacilitate. Tapos, ang nangyari, sila po ay iniugnay na sa illegal na pulburon at ginawa po silang mga drug lord. So, yun po yung nangyari. So, yung mga tunay na drug lord, nakawala. Naka-eskapo. Yung isa nga, nasa ibang bansa na at naglalamierda at doon na nagpapasarap ng buhay dahil sa limpak
limpak-limpak na salapi na kinita sa administrasyon ni Digong. Ngayon po, itong mga kababayan natin, si Jimmy Guban at itong si Mark Taguba, ay mga naging sising alipin na ang gusto lamang naman, katulad ni Mark Taguba, gusto lang naman niyang magnegosyo. Itong si Jimmy Guban ay ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, sila po ngayon ang mga nakakulong. So, lahat po ng ito ay nangyari dahil nga po sa kagustuhan ng Davao Group na makaligtas sila sa kahit anuman lang na na siguro gusto nilang wag silang maparusahan, wag silang mapagbayad sa kanilang mga kasalanan at ibang tao ang magdurusa sa kulungan. So nakakaawa itong si Mark Taguba kasi at the age of 21 or 22 nung nag-start siya, 'di ba? Hanggang sa ngayon na naging successful siya nung una, kumikita siya ng malaking halaga, pero 'di ba ang kapalit noon, siya ay ginawang tanim, tao. Itinanim siya doon at siya ang ginawang sising alipin sa lahat po ng mga nangyari noong panahon ng ating Pangulong Duterte noon na siya ang sinisisi sa lahat. Siya ang may kasalanan. Siya ang drug lord. Siya ang, kumbaga, yung grupo niya o yung kanyang negosyo ay talagang pagpapakalat ng illegal na pulburon. Ganun po ang nangyari. No, biruin mo, no? Merong laban kontra sa illegal na pulburon, WOD, etong si Digong, tapos merong makakapasok na bulto-bulto, tone-tonelada. Diba? Parang paano nangyari yun? Meron ngang WOD ang Pangulo noon, tapos may nakapasok na mga tone-tonelada. Diba? Isa lang ang ibig sabihin nito. Diba? Talagang ginalingan ng mga sindikato noong panahon ni Digong. Ginalingan. Kaya nga, diba, kita nyo lahat sila. Wala, masasarap ang buhay. Buti na nga lang, etong sa Pogo, mga nadapuli, mga natunugan, at mga nahuli, at pinagbabayad sa kasalanan nila sa Pogo. Katulad ni Alice Gu na naging mayor pa. Pero, yung sa usaping pulburon, walang naparusahan na talagang legitimate na may kasalanan. Bagkus, yung ating pang mga kababayan ang siyang ngayong nagdurusa dito sa kulungan na ito. Kawawa si Mark Taguba. Sana. Dahil sa ginagawa ng Quadcom, sana po ay mabuksan muli ang kaso ni Mark Taguba at matulungan nila ito na makalaya. Kasi wala talaga ako. Sa tagal kong napapanood si Mark Taguba, alam niyo yung nakikita ko yung siya noon, saka ngayon, 'di ba? Nagmukha siya ngayon na parang stress na stress, ang payat-payat, noon ang gwapo-gwapo. Ngayon, makikita mo parang talagang lugmok ang kanyang katawan, ang kanyang sarili dahil nga po sa pinagdaraanan niyang hirap sa kulungan. Ang gusto lang naman niya, magnegosyo, maging successful na negosyante. Di ba? Malinis naman ang una ang kanyang mga hangarin. Kaya lang, syempre, dahil nga po bawat negosyante ang gusto ay kumita ng malaki, nahulog siya doon sa patibong ng Davao Group. At ngayon, siya po ang ginawang drug lord. Kahit wala naman. Actually, consistent si Mark Taguba sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Kahit panoorin pa ninyo ang kanyang mga Senate hearing, pwede nating idugtong dito yung kanyang mga statement pagkatapos nitong aking adlib. Idudugtong natin itong mga ilang statement ni Mark Taguba sa mga nakaraan niyang Senate hearing at mapapanood niyo po na si Mark Taguba hindi nag-iba ng kanyang statement. Talagang walang kasalanan to. Kawawa. Lalo na yung mga magulang niya na syempre, 'di ba, na wala namang ibang hinangad kundi ang mapabuti ang kanilang anak, hayon nahulog sa sa ganung scheme o ganung patibong
para siya ang umako ng lahat ng kasalanan ng iba. So, yun lamang po. Ito po yung video ni Mark Taguba noong mga unang hearing niya sa Senado. Panoorin po ninyo. So, Your Honor, yung first slide ko po is about sa EMT trading, TARA and bank statements, messages, and call logs. So, next slide po. Ito po yung breakdown ng expenses per container. So, maalala niyo po, sinabi ko po is 170,000. Gusto kong i-emphasize dito na hindi porket 27,000 na TARA, lahat kita ko na. Meron pa rin tayong binabayaran na shipping line, container deposit, yung tax, yung arastre, syempre yung tracking. So, ang expenses po natin is 161,000. Ayan po. Yung matitira po, kita po natin yun. Next slide po. Except for TARA, everything is duly receipted. So, next slide, makikita yung mga sample ng mga binayaran. So, ito po, 59,000 sa shipping line. Container deposit naman po is 15,000. Next slide po is, ito po yung sa, sa SAD natin, 40,000. Tax arastre is 9,000 at may sample po siya na 4,000. Okay. Next slide, ito po. Ito yung breakdown ng mga tinatarahan per container. Ito po ay from March 27 to 31 and April 3 to 7. So, ito po yung mga agent, IAS, IG, Collector, Formal Entry Division, CIIS, Director, CIIS District, ESS Director, ESS District, PID, Section, AOCG at X-Ray. Total po niyan, 27,000 per container at ang for that week, for that duration is 489,600. So yan po ang total TARA. Next slide naman po. Ito po yung number of containers. Ayan po, 18 po yung sa EMT. So dahil ito pong slide na to is EMT po, hindi ko po sinama. Excuse me, sorry Mr. Chairman. Yung sinasabi mo kanina, ito yung period lang ng mula March 27 to 31 at saka yung April 3 to 7. So ilang araw yan na transaksyon? Ayan po, dalawang linggo po yan. 2 linggo? Opo, kaya lang po kasi itong slide na po na ito is EMT po eh. So 18 lang po yung EMT. Pero sa next slide po, sinama ko na rin po yung, doon po sa next slide, sinama ko na rin po yung iba kong consignee. Ayan po, kung total po natin siya, for that duration from March 27 to April 7, 207 containers siya. So, ayan po, ang EMT 18 tsaka 189 yung breakdown niya. Total expenses, lahat-lahat 35 million. Inclusive of TARA, 5 million. Ang withdrawals ko naman po dyan sa BDO is 9.6, sa RCBC is 15.6. So makikita nyo po, ang total po na withdraw ko, 25M. May difference po siya na 9.9M kasi po, meron na po akong cash on hand. At the same time, hindi po kasi nagre-reflect doon sa mga bank statement ko po, yung mga kliyente na nagbibigay ng cash. Hindi na po dinedeposit sa... Like sino, for example, yung nagbibigay ng cash na kliyente mo? Sa halip na mag-issue ng, o dumaan sa bangko, cash na binibigay sa iyo. Example po dito si Kenneth to. Si Kenneth to, cash binabayaran sa iyo. Kaya meron kang parang petty cash in your possession na hindi na re-reflect sa bank statement dahil cash binibigay sa iyo. Opo. Sige, thank you. So, next slide. For this duration, ito po yung mga calls and messages. So, makikita nyo po dito yung mga tumatawag sa akin para manghingi ng TARA. So, per agency ito, so dito is CIIS Director. Ang collector niya is si May ng CIIS. Sino ba yung CIIS Director dito? Sabi mo. Si Colonel Neil Estrella po yan. So, ito po, Friday po yan, 9:40 AM. Sabi po niya, happy morning po, remind lang ni Sir Joel. Yung Joel po dito si Joel Pinawin. At yung kay Director at sa kanya, for your information yan. Yung Director po si CIS Director Colonel Neil Estrella. So, yun po. Meron din pong call lag yan. Sino tinetext mo dyan?
Hindi po, siya po yung nag-text sa akin. Si May po. Nilis na niya. May. May. Opo. Sa CIIS din po ito. Oo, sige. Ano, may family name ka? Hindi ko po alam yung family name, pero meron po silang record doon ng empleyado nila. Do you have a May there? Can Commissioner Customs please provide us with the names na kalagay dito, nickname lang, pati family name po? Doon pwede, nagte-text po si May para kay Director at para kay Joel. So, hindi natin alam ang pangalan ni May. Kumari lang ho yung buong pangalan ni May. Makuha po natin sa Human Resources niya. Yes, Your Honor. Sir, Chairman, is Joel Pinawin around? Can we call him Joel Pinawin is here. Session Hall? Halika, nababanggit yung pangalan mo rito. Magsalita ka rito. Will all the people that we previously called please appear on the table so we don't have to call you? This is fair warning. If you're here and you're not on the table, I will recommend that you be declared in contempt. So all those people who have been called previously should be here now. Fair warning. Go ahead, please. So, meron din po yung cellphone number dyan. Pati yung call logs niya, nandyan din po yung kung ilang seconds kami nag-usap. So, nakuha ko po yung eksaktong yan through the use of Dr. Phone, yung software. So, nakuha ko po lahat ng records ko, call logs. So, ang binayad po dyan is, binabayad sa CIS Director is 500 per container. Total tara for EMT, 18 containers, and po 9,000. Again, Mr. Chair. Turo mo. Ayan. Salamat, Mr. Taguba. Ngayon, just to review yung history. Ano ang circumstances ng pagtagpo nyo ni Mr. Abellera? Your Honor, sinundo ako ni Jack sa airport. Hindi, tapos bago ka you start, why na-refer si Mr. Abellera in the first place? Your Honor, nung dumating kami dun sa Davao, tsaka lang niya nabanggit yung case mall. So, ano muna, bakit ka lumapit sa Davao Group for that matter ulit? Kasi nga po, yung mga container ko noon, naghahanap ako ng bagong makatulong sa akin dahil naipit po kay Mike Saban noon. So, nirefer po ako ni Jojo Bacud kay Tita Nani. Tapos, kasama sa grupo ni Tita Nani is si Jack at saka po si Small, sabi nila. Nakilala ko na lang po si Small dun sa Davao nung nag-flight ako papuntang Davao. So, dito kasi sa text message mo, yung sinubmit mo dito sa Senado, andiyan dyan yung cellphone mo, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Yung tignan mo yung text mo rito sa January 11, 9 a.m. Kay Tita Nani. Yes po. $9 a.m. Text po niya yun, Your Honor. Sige. Sige, please read again. Good day, M. Mark. We'll make final arrangement with Jack. He is the handler of Paulo. Now we have to advance him the LMLN RO. He can fly down to Davao to arrange your meeting with Pulong ASAP. During the meeting, you personally turn over the 5 MLN. Same manner you likewise turn over the LMLN to Jack when we meet. Last bar na ako, don't call, just text. Okay. Hindi ba tong LMLN 1 million? Nagbigay din po ako sa grupo ni Jack. So, nagbigay ka. Nakalagay dito itong L na to, I believe this is 1. Kasi yung MLN million.
So 5 million, itong isa, hindi L ito, 1. So nakalagay, now we have to advance the 1 million, di ba? Yes. To Jack so he can fly down to Davao to arrange your meeting with Pulong ASAP. During the meeting, you personally turn over the 5 million. Diba? Same manner, you likewise turn over the 1 million to Jack when we meet. So, nagbigay ka ng? Nagbigay po ako ng 1. Kay Jack. Nagbigay ka ng Jack. Tapos, ito na nga, because of this, pumunta ka na ng? Yes po, pumunta po ako ng Davao. Nag-set po sila ng araw. Sige. Then, ituloy mo lang. Ituloy mo yung kwento mo. So yun po. Matagal na po kasi, kaya medyo, ang naalala ko po, nagpunta kaming Davao, tapos sinundo ako ni Jack, tapos dinala niya kami sa isang restaurant, nandun po si Small, nag-usap po kami, tapos binigay ko rin sa kanya yung 5M, tapos sabi niya sa akin, tatawagan na lang daw niya ako mamayang gabi. So hinatid ako ni Jack sa Marco Polo Hotel. Tapos yun po, tumawag po si Jack sa akin nung gabi. Ang sabi po niya is parang nag-aalangan si Pulong daw, sabi ni Small. Kasi daw si father ko raw is siya yung nagbulgar nung mga swing noon ni Commissioner Alvarez. So sabi niya magulo daw yung grupong yan, ganyan. Sabi ko naman, retiro na yung tatay ko. Ako naman ang nagtatrabaho. Sabi ko, magkahiwalay kami. Tapos nag-usap kami, nag-inom kami sa labas. Pagkatapos ng sabi niya sa akin, parang hihilutin lang daw yan, ganyan. Magdadagdag na lang daw ako. Sabi niya uli, magdadagdag na lang daw ako uli ng 2M. Tapos tatawagan daw niya kung kailan ako babalik. So, pagkatapos po ng araw na yun, umalis na rin. Kinabukasan po, umalis na rin ako papuntang Manila. Tapos, hindi naman nila ako tinawagan regarding dun sa sabi nilang pababalikin nila ako. Tapos, nagtuloy-tuloy naman yung transaksyon kahit hindi nangyari yun. So, yung 2 million, hindi mo binigay na yun? Nagbigay pa rin ako sa kanila. Kanino? Kay Jack. Kay Jack, pero with the understanding na eventually, kanino mapupunta yun? Ang sinasabi nila is para daw kay Pulong yun. Kay Pulong? Sabi po nila. Sino yung Pulong? Again, just for the record. Ang sinasabi po nilang Pulong is si Paulo. Paulo Duterte. Paulo Duterte. Okay. Ngayon, nagbigay ka ng 5 million kamo kay Small Abiliera. Yes po. Okay. Siya, first time mo lang siya na-meet, si Small Abiliera? Yes. First time po. First time. Pero, hindi ka ba nag-alangan na parang baka ini-swindle lang o nagne-name drop lang itong grupo na ito? Naisip ko na rin po yun. Kaya lang ang nag-refer kasi sa akin si Jojo Bahod dun sa grupo na yun si Jojo Bahod naman, nung umupo si Commissioner File doon, hindi naman ako nagka-problema. Okay. So, sigurado ka na pagka sinabi nitong Jojo Bahod, hindi yan basta-basta. And precisely, nung nagbigay ka ng 5 million na yan, plus yung 2 million, bali lang lahat ang nilabas mo, 8 million. 5 million, yes. 1 million, 2 million, so 8 million doon sa grupo na yun. Ano nangyari doon sa alert na ginawa doon sa shipment mo? Na-release naman po. Na-release. So, kumaga, kung walang connection talaga itong si Small Abiliera, walang mangyayari doon sa alert mo. Ganun ba yun? May connection po siya. Okay, may connection siya. Kasi nailabas niya yung container. Okay. Sa palagay mo ba sa
Anyway, ano lang ito eh. This is just, I'm just asking for your opinion. Palagay nyo ba pagka dyan sa customs, pag may nag-name drop ng, for example, Paulo Duterte, Pulong Duterte, kapani-paniwala ba yon or ginagamit lang ba yan ng kahit sino lang? Ano po kasi dyan sa Pierre, madalas yung name drop na yan eh. Hindi ko rin sure. Hindi. Pero pagka sinabing Pulong Duterte ang backer niyan, syempre yung mag-name drop niyan eh, hindi ba mag-aalangan ka, mamamatay tao nga yung pamilya nila eh, di ba? So, bakit mo ini-name drop yun tas hindi ka magdi-deliver? So, in this case, kay Small Abiliera sa grupo nila, na name drop yung Pulong, pero nangyari. Natanggal yung alert mo. Di ba? As Yes, you mentioned. yes, Your Honor. Okay, so sigurado ka. Nung nagtatransaksyon ka doon, sigurado ka na, nung natanggal yung alert, sigurado ka na si Pulong talaga yung nasa likod nun. Hindi ko na-meet yung tao, Your Honor. Hindi. Tinatanong ko lang, as far as yung Davao Group is concerned, kasi nagbigay ka ng 8 million eh. Di ba? 8 million. So, kampante ka na totoo yung sinabi nga sa'yo na si Pulong yun nasa likod niyan. Basta importante lang, Your Honor, may labas yung container. Oo nga, naintindihan ko yun. Pero kasi, ang pinupunteriya natin dito kasi ganito, no? Ito yung kung saan ko dinadala itong aking line of questioning at yung mga iniimbitahan kong mga witnesses. Merong 6.4 billion pesos worth na droga na pumasok. Okay? Bakit nakapasok ito? Dahil hindi ito sa glitch, hindi to computer glitch or incompetence, hindi. Yung mga nagpasok nito, sigurado sila nalulusot yung kargamento. Lulusot. So, sino yung mga nilalagyan para masigurado na lumulusot ito? Ngayon, may nag-alert nga eh. Na-alert yung mga kargamento, pero sino yung nagmamaniobra para matanggal yung alert? So, ito na nga. Lumabas ito sa report ni Senator Lacson, itong Davao Group through Charlie Tan. Kilala mo si Charlie Tan? No, Your Honor. Hindi mo kilala? Andi dito sa text message mo. Your Honor, kasi nung time na yun, yun po ata yung kay Jack Lam, narinig ko yung balita na lumabas yung pangalan niya. So, hindi mo siya kilala na player siya? Hindi po. Hindi. Pero na-mention mo lang dito. Na-mention ni Tita Nani. Yes po. Okay. Na-mention ni Tita Nani. Si Tita Nani, sa Davao Group siya. Is not? Yes, Davao Group siya. Okay, Davao Group. So, na-mention din ng mga natanong natin from Customs about the Davao Group. So, itong Davao Group, tatlo na ang nag-mention. Si Senator Lacson, ikaw, tsaka si Deputy Commissioner Gambala na at least na naririnig nila. So ito na nga yung Davao Group na nag-hover sa customs operations. At nahimay mo, Tita Nani, Jack, Small, tapos eventually itong si Big Brother na na-identify natin na si Colonel Capuyan and may Noel. Yes, na-mention ka Noel. So, yan yung at least yung Davao Group na lahat sila ang sinasabi ay itong si Pulong. Okay? Pero dadaling kita dito sa isang text nyo. Dito sa March 3, 5:40 PM text message mo. Opo. Okay. Ano yan? Pakibasa. Tita Nani, binigay ko na po kay Tito Jojo pati yung kay P. Sino yung P?
Yun po yung Pulong po. Pulong is Paulo Duterte. Ha? Yes po. Okay, just to be sure lang. So, talagang, alam mo na yung binibigay mo ay kay Pulong Duterte. Di ba? Yes, Your Honor. Oh. Ngayon, magkano yung binigay mo niyan at the time? Your Honor, ang tagal na nito, hindi ko na maalala ito. So, ito yan yung weekly mo? Opo. Okay, yan yung weekly na binibigay mo. On average, magkano ka mo? Depende po sa dami ng container. So, yun na nga, on average? 100 po a week. 100 containers a week. So, in cash, magkano yan? Mga nasa 1 din po, 1M. 1 million. Okay. Ngayon, dadaling kita dito sa text ni Tita Nani, sa text mo dito sa after nung February March 17, 2:38 p.m. Basahin mo yung series of exchanges na yan. March 17. March 17, ano po? March 17, 2:38 p.m. Yung series of exchanges na yan. Where will I see you? I'm in Cubao waiting for driver. I'm waiting for the withdrawal, Tita. Maybe in UCC Macapagal. Tita, there's no need to panic. I haven't filed it yet. All I need from Tito Jack is for either P or Mans to call Collector Jet Marunilla that we have go signal for our SPL. Okay. Sino yung P ulit dyan? Si Pulong po. Sino yung Mans dyan? Yung Mans po, ito po yung asawa po at ni Mayor Sara. Okay. So, lumabas na. Pangalawa, for the second time. Ngayon, si Mans Carpio, andito sa text message niya. Ngayon, nakalagay dito, babasahin ko lang ulit. I haven't filed it yet. All I need from Tito Jack is for either P or Pulong or Mans to call Collector Jet Marunilla that we have go signal for our SPL. What is SPL? Special po. Special container. Okay. Yun na. Na para hindi ma-alert o hindi makaka-clear siya, mailalabas siya. Yes, Sir Honor. Itong si Mans Carpio, bakit lumabas ito dito sa text mo? Nababanggit lang po nila sa akin. Na member din siya ng Davao Groups. Nasa likod din siya ng Davao Group. Yun po ang sabi nila. Okay. So, dalawa ang nasa likod ng Davao Group, si Pulong, tsaka si Mans Carpio. Sabi po nila. Hindi. Ganito yan, Naintindihan ko talagang mabigat i-mention yung mga pangalan na yan. Pero nandito ka na Di ba? Sabi ko nga sa'yo, ito naman, on record na ito. Di ba? So, Mans Carpio at Pulong Duterte, ang sa paniniwala mo, kasi nga sinasabihan mo tong Tito Jack na silang tatawag So, naniniwala ka na sila yung nasa likod ng Davao Group. Is that correct? Yes, Your Honor. Yes. Okay. At this point, Mr. Chairman, I believe we have enough information that would warrant the invitation for both Attorney Mans Carpio and Vice Mayor Paulo Duterte to this committee hearing. Mr. Chairman, I
Hindi ito, well, I heard the majority floor leader say that it's hearsay. Hindi ito korte, This is an investigative body. We're just establishing the truth. Pine-ferret out natin yung truth. Let them defend themselves. Huwag muna tayo mag-abogado sa kanila. Kasi, no, Mr. Chairman, hindi ako nag-abogado. I'm just saying, at ang sinabi ko, if you overheard me, I said, pag-aralan muna ng committee. Sapagkat hearsay. Okay. Doesn't mean na wag. Well, kung pagbibintangan. Well, Mr. Chairman, ganito yan. May mga in-invite ako rito na hindi nga na-mention. In-invite naman natin. Pero itong dalawa na ito, unless sacred cows ang treatment ng committee na ito sa kanila. These people were mentioned. So ngayon, I'm just asking that these people be invited. Mr. Chairman, I believe it's fair. They also have the chance to clear their names. Kasi na-mention sila talaga dito Mr. Chairman. All right. Thank you, Mr. Chairman.